Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, study it, or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Let us read here in Romans 5:4 and 5, Tagalog ang Biblia. At ang katiyagaan ng pagpapatunay ng pag-asa at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. And in Amplified Version, and endurance, fortitude, develops maturity of character, approved faith and tried integrity, and character of this sort produces the habit of joyful and confident hope of eternal salvation. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Romans is no other than Apostle Paul himself. And Apostle Paul known as a man of revelation dahil sa mga kadakilaan ng kapahayagan ng Diyos at of course, mga kapatid, karamihan ng kapahayagan ng Diyos na ipinagkaloob sa kaniya. And of course, Apostle Paul wrote almost 1/3 of the New Testament books, and his writings and epistles and letters known as Pauline epistles, and some of them known as pastoral epistles, prison epistles, and general epistles, brethren in Christ. At ito nga po ang kanyang epistles or letters sa mga mananampalataya sa Roma o sa mga iglesia na nasa Roma, mga kapatid, na ang wika po ni Apostle Paul, ang katiyagaan, let me repeat, ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. So, ang katiyagaan ay nagpo-produce po ito ng pagpapatunay. At ang pagpapatunay, mga kapatid, pag sinasabi kasing pagpapatunay sa Amplified, ay maturity of character, which dinefine po ng Amplified pag sinasabing maturity of character, approved faith and tried integrity. So, itong endurance or itong katiyagaan ay nagbubunga ito, mga kapatid, ng maturity of character. At again, pag sinasabing maturity of character means approved faith and tried integrity, yan po ang sinasabing pagpapatunay. At itong matured, brethren in Christ, itong maturity of character ay nagpo-produce po ito ng tinatawag po nating pag-asa. At ang sabi nga, mga kapatid, produces habit of joyful and confident hope of eternal salvation. Kaya itong maturity of character, at inuulit ko mga kapatid, means approved faith and tried integrity, will produce ng tinatawag po natin habit of confident hope of eternal salvation. Hindi lang habit, mga kapatid, kundi joyful of confident hope of eternal salvation. Kaya dito, mga kapatid, para bang kinaugalian na natin, kinasanayan na natin, kinagawian na natin ang magkaroon ng tinatawag po natin na tiyak na pag-asa sa walang hanggang kaligtasan. If we talk about eternal salvation, mga kapatid, meaning ay from the moment na tinanggap natin ang ating Panginoon hanggang sa kabilang buhay, mga kapatid, until after death, naroon po ang tinatawag na kaligtasan ng ating Panginoon. At if we talk about salvation, hindi lamang po natin pinag-uusapan ang
kaligtasan na hindi tayo pupunta ng impyerno, pupunta tayo ng langit, kundi we talk about daily salvation. Kaya nga paggising natin na wala tayong sakit, wala tayong karamdaman, we have been saved mula sa karamdaman, kapahamakan, kasakunaan, mga kapatid, ay naroon ang pagliligtas ng Diyos. Na paggising natin, tayo mga kapatid ay mayroong nakakain. So meaning to say, God saved us from lackness at saka yung kawalan na tinatawag po natin. So, day after day, nararanasan natin ang salvation, mga kapatid. Yes, given na that we have eternal life, but we have to have hope, brethren in Christ, sa daily salvation ng ating Panginoon. At dapat maging habit po natin ito, mga kapatid. Ulitin ko, dapat maging kinagawian, kaugalian, at kasanayan natin ang umasa sa Diyos. Dahil, again, once na ang Diyos ay nagpasimula magligtas sa atin, ito ay kanyang ipagpapatuloy sa ating mga buhay. Kaya nga tinatawag na eternal salvation, brethren in Christ. And let us continue dito po sa verse 5. Such hope never disappoints or deludes or shame us. For God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So ang wika, mga kapatid, ang pag-aasa na mayroon tayo ay hindi humihiya, never disappoints us, never deludes us, or never shames us. Kasi alam nyo po, mas lalong pinagtibay ito ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. And remember na sinasabi, no one can separate us from the love of God, and the Holy Spirit has been poured out in our hearts. At itong Holy Spirit ang naging silyo o naging tatak ng ating puso. Kaya tayo ay meron tayong tiyak na pag-asa, mga kapatid. Kaya let us read again sa Romans 5:4 and 5 Amplified Version. And endurance, fortitude develops maturity of character, approved faith and tried integrity, and character of this sort produces the habit of joyful and confident hope of eternal salvation. Such hope never disappoints or deludes or shames us, for God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kaya maliwanag, mga kapatid, na tayo ay mayroon pong tiyak na pag-asa dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, at ang ating maturity of character, which yun nga ang sinasabi kanina, mga kapatid, na approved faith and tried integrity, will also give us assurance na mayroon tayong tiyak na pag-asa sa eternal salvation. That's why our today's message entitled, The Confident Hope of Eternal Salvation. Kaya mga kapatid, dinugtong natin sa hope ang confident, because not all of hope, brethren in Christ, is confident. Only the hope in God, brethren in Christ, ay yung mayroon tinatawag na confidence. Bakit? Kasi ang iba, mayroon ang tinatawag na patay na pag-asa, mayroon tinatawag na walang pag-asa. Pero tayo, hindi lamang buhay na pag-asa, hindi lamang matibay na pag-asa, kundi ito, mga kapatid, ay tinatawag na confident hope of eternal salvations. The moment God started to save us, He will save us every day, brethren in Christ. Kasi whatever He started, titiyakin natin, mga kapatid, na lulubusin yan ng ating Panginoon. God will never start anything sa buhay po natin na hindi niya gaganapin, hindi niya tatapusin. The moment God started sa buhay po natin, goodness man yan, pananampalataya man yan, pag-asa man yan, mga kapatid, o maging kaligtasan man, tiyak na yan ay tatapusin ng ating Panginoon. Dahil again, whatever He started sa buhay po natin, tiyak na yan ay gaganapin at tatapusin ng ating Panginoon. And today's promises, we are going to acronym the word small,
SMALL, Brethren in Christ. At ito ang mga bagay na nag-produce bakit po tayo nagkaroon ng tinatawag na confident hope of eternal salvation. First point, Spirit from God produces confident hope of salvation. Tandaan po natin, dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, mga kapatid. At ito nga po ang naging tatak natin. Kaya tiyak na mayroon po tayong confident hope of salvation. Kasi ang banal na Espiritu ang nagko-convict, ang nag-uudyok sa atin that we have a living hope in God. Mayroon tayong buhay na pag-asa sa Diyos. Kaya kapag tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, tiyak na mayroon po tayong kaligtasan. Ang tawag natin dyan na confident hope of salvation. Mayroon, ililigtas tayo ng Panginoon. Kaya yun po ang sinasabi, mga kapatid. And again, once we have Holy Spirit, that Holy Spirit will convict us na tayo ay mayroon pong confident hope na tayo ay ililigtas ng Diyos. And then second point, maturity in God produces confident hope of salvation. Maganda yung pagka-define po ng Amplified. Kasi pag sinabing maturity, Brethren in Christ, yan daw po ay tried integrity. Maganda po yung nasubok na yung ating integridad na bilang Kristiyano dahil mga kapatid na anuman ang ating mga pinagdaanan na temptations, we do not give up. Bakit po? Kasi talagang ating tinayuan at ating tinindigan ang tinatawag na integrity. Kaya nga lagi natin naririnig na pagka born again tayo, Kristiyano tayo, mananampalataya tayo, anak tayo ng Diyos, tindigan natin, tayuan natin ang integridad. We don't need to compromise, brethren in Christ. Hindi po natin kailangan makipag-compromise sa mundo. Tayuan at magpakatotoo tayong Kristiyano. Yan ang sinasabi na maturity in character. Kasama po dyan yung tried integrity. Dahil pag matured tayo, mga kapatid, alam po natin na tayo ay mayroon pong confident na pag-asa ng kaligtasan. Dahil, again, ang iba lang naman ay bakit nakikipag-compromise kasi para bang mapapahamak sila. Hindi po, mga kapatid, may Diyos na pwedeng magligtas sa atin because we have confident hope in Him, brethren in Christ. Kaya once we are matured in character, once we are matured in the Lord, brethren in Christ, that maturity will produce confident hope of salvation. And then third point, approved faith on God produces confident hope of salvation. Binanggit po yan sa Amplified Version, mga kapatid, yung approved faith. Kasi hindi naman lahat ng pananampalataya ay tama. Mayroong tinatawag na maling pananampalataya. Mayroong tinatawag na hidwang pananampalataya. Ito yung mga pananampalataya ng mga cultic group. Pero tayo, mga kapatid, we have an approved faith on God. Bakit? Kasi the faith that we have is not an ordinary faith. The faith that we have is the faith of God. Kaya yung sinasabi sa Mark, yung have faith in God, ang tamang translation din, have faith of God. Kaya tayo ay may pananampalataya na galing sa Diyos, and this faith is called approved faith on God. And this approved faith, brethren in Christ, yung walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawa ng isip, walang pag-aalangan, mga kapatid, I firmly believe that this will produce confident hope of salvation. Kasi kung gusto natin ng kaligtasan, iyan ay eternal salvation or daily basis salvation, brethren in Christ. All we need to have is faith. Kasi sabi ng Bible, mga kapatid, ay be it unto you according to your faith. It will only manifest. Salvation will only take place kapag tayo ay sumasampalataya sa Diyos because God will act according to what we believe. And of course, fourth point, love of God produces confident hope of salvation. Alam niyo po, mga kapatid,
ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos ang wika. Pagka ibinuhos, walang itinira. Poured out, ang sabi po nga ng English, ay ibinuhos sa ating mga puso. At itong pag-ibig ay sapat na. Kasi alam nyo po, kapag ka ang isang bata ay nakakaranas ng sabihin natin well-loved na anak, ay very confident siya na naroon ang pagliligtas ng kanilang magulang, ang protection ng kanilang magulang, ang pagmamahal ng kanilang magulang, at ang provide ng pangangailangan ng kanilang magulang kasi ramdam niya ang pag-ibig. Ganon din po tayo. If we have love of God and the love of God has been poured out in our hearts, brethren in Christ, sufficiente na po yan na tayo ay magkaroon ng confident hope of salvation dahil alam natin na pagmahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan, hindi tayo pagkukulangin, hindi tayo, mga kapatid, ilalagay ng Diyos sa panganib. Siya ay laging nariyan para tayo antabayanan, para tayo bantayan. Ganun po, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin because once that God loves us, brethren in Christ, He will never permit anything para tayo ma-perish, brethren in Christ. Kaya di ba naririnig, alam po ito ng buong mundo, ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. So, pag once na minahal tayo ng Diyos, He will never let us be perish, brethren in Christ. And fifth point, last point, living for God produces confident hope of salvation. Maganda po yung salitang living for God. Kasi mayroon po tayong tinatawag, mga kapatid, na yung ating pong karakter, yung pamumuhay natin sa ating Panginoon, mahalaga po yan dahil actually, mga kapatid, akala po natin na yung ating pamumuhay ng sa katuwiran, pamumuhay sa kabanalan, para bang nothing. No, mga kapatid, nagproproduce po yan. Halimbawa po, yung ating pamumuhay sa righteousness, we do not entangle anymore with the world. We do not compromise with the world. Talagang nananayo tayo sa katuwiran, tinitindigan natin ang katuwiran, and we live in holiness, brethren in Christ. Lagi tayong nagbabasa ng Bible, lagi tayong nananalangin, lagi tayong dumadalo sa mga pagkakatipon, mga kapatid. At alam nyo po, yung pamumuhay na may kabanalan, iyan, mga kapatid, ay will also produce ng confident hope of salvation. Kasi sabi ko nga, kung ang mga masama nga inililigtas po ng Diyos, tayo pa kaya kung namumuhay tayo sa katuwiran, namumuhay tayo sa kabanalan, ang hindi tayo, mga kapatid, magkamit ng pagliligtas ng Diyos. Logic lang po yan, mga kapatid. Napaka-common, and all we need to do is common sense. Kasi kung pinapaulanan nga ng Diyos ang mabuti at masama, fair ang Diyos. Kung ang mga masama nga ay minahal ng Diyos, inililigtas ng Diyos, tayo pa kaya na hindi tayo masama, mabuti tayong tao, naglilingkod tayo sa Diyos. Mga kapatid, ang hindi pa natin kaya maranasan ang pagliligtas ng Diyos. At again, that thought, that mindset will produce, brethren in Christ, ang tinatawag po natin confident hope of salvation. Kaya to sum up of our today's message, which entitled The Confident Hope of Eternal Salvation, and our today's promises, we acronym the word SMALL, SMALL. First point is Spirit from God produces confident hope of salvation. Second point, maturity in God produces confident hope of salvation. Third point, approved faith on God produces confident hope of salvation. Love of God produces confident hope of salvation. And fifth point, last point,
living for God produces confident hope of salvation. And these are the acronym of the word small: Spirit from God, maturity in God, approved faith on God, love of God, and living for God. This all will produce confident hope of salvation. Kaya wala na tayong dapat ipag-alala, ipangamba, ikatakot, ikabahala. Hindi na tayo magdadalawa ng isip, hindi na tayo mag-aalinlangan, hindi na tayo magdududa. Why? Sufficiente na po ang 5 bagay na ito na magbunga ng confident hope sa pagliligtas ng Diyos. Either ito po ay sa eternal salvation or either ito po ay daily salvation ng ating Panginoon. To sum up of our today's grace, ang biyaya ang nagbibigay ng tiyak na pag-asa sa ating mga puso at lalong pinagtibay ito ng manahan ang pag-ibig ng Diyos at Espiritu Santo. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ang nagbibigay ng tiyak na pag-asa sa ating mga puso at lalong pinagtibay ito ng manahan ang pag-ibig ng Diyos at Espiritu Santo. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you for your word. Thank you sa iyong katapatan, kabutihan, at kadakilaan at kabanalan. Salamat sa inyong protection because binalutan mo kami ng iyong banal na dugo. Kaya tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo, Panginoon, sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you Lord, sa inyong provision sa araw-araw dahil kailanman kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Ang biyaya po ninyo ay sapat at sobra-sobra pa. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. That's why, Lord, every day is our receiving day. And today, God, we are expecting that we will receive all the blessings and grace that you are prepared for us. And salamat, Panginoon, because you've already blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And you've already blessed, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat, Lord, for making us vessel of blessings and channel of blessings to everyone. Ang dahilan kung bakit po ninyo kami laging pinagpapala ay upang kami maging pagpapala sa lahat. Kaya this morning, once again, this day, kami po ay minsan pang magiging pagpapala sa aming mga pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha, maging sa kumpanyang aming pinagtatrabahoan at maging sa negosyo na aming pinangangasiwan. Tiyak na kami ay minsan pa magiging daluyan ng iyong pagpapala. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanunood whenever, Lord, na sila po ay may prayer. Lord, mayroon kaming pinahawakan na pangako mo na whatever we ask sa Ama, sa iyong pangalan, ay iyo pong ipagkakalob sa amin. Kaya Lord, sa pangalan mo ay aming hinihiling sa Ama na kung may nangangailangan ngayon ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ngayon ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ng provision, grant them your provision, Panginoon. At alam po namin na ano pa man ang kanilang mga kahilingan na hindi po namin nabanggit, you know our heart's desire. And you will give everything sa lahat ng aming pinapanalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.